Yung OBP, mga bossing, may pinadala, no? Kasi sabi niya galing siya sa OBP. Ito walk out na, umaalis na. May pinadala po yung OBP, mga kababayan, lawyer. Hindi po invited doon sa Congress. Wala po yung pangalan niya doon sa Congress, pero nagpunta po. Nakaupo mismo doon. So ngayon, mga kababayan, syempre gulat yung Congress. Wala naman tayong imbitadong ganitong pangalan Sino po kayo? Ganito, sinabi yung pangalan. At pagkatapos, mga bossing, pinag-o-oath. Ano yung pangalan? Nakita ko yung pangalan I-diniscuss sa akin yung pangalan. Wait lang ha. Yung pangalan, ayun. Yung pangalan, mga bossing, is ito. Saan ba yun? To. Attorney Emily Torrentira. Naku, Torrentira. Refused to take oath, no? Ayaw din pong mag-oath. O sige, total, nandiyan ka na din man lang, no? Tapos padala ka ng OBP, lahat ng pumupunta dito para maging resource person, mag-o-oath. Mga bossing, hindi din nag-oath. Ayaw din ho, mga kababayan. Ayaw ko dito sa mga to. Gustong humarap, gustong magsalita, gustong makisali. Pero kapag ipapanumpain na po, mga bossing, wala na. Di ba? Wala na, mga kababayan. Sabi, may sinabi ulit si Florenda. Bakit ilang taon na ninyong hinahabol ang mga Duterte, hindi nyo pa rin sila napapakulong? Kung totoo ang mga pag-aakusa. Tapos sasabihin nyo, ay bigla namang kinulong. Huwag kayong mag-alala, no? Hindi makukulong yan sa Pilipinas. Kukunin niya ng ICC. Napansin nyo ba may nagreklamo o may nagkaso sa Pilipinas? Wala, di ba? Kasi si tatay nyo sasabihin, house arrest na lang ako. Yun ang iniiwasan nung pamilya nung nabiktima. Yun ang iniiwasan ng pamilya nung nabiktima. So eto po, may padala ang OBP na attorney, gustong magsalita, gustong makisali, gustong irepresenta ang OBP, pero ayaw naman mag-oath, mga kababayan. Ano nangyari dito sa mga ito? Ano yun? Puro katsaringan lang po ang sasabihin nila? Alam nila na mapapahamak sila kapag sila ay nag-oath kasi kasinungalingan yung sasabihin nila? Meron din isa di ba? May isang tao din. Ayaw din mag-oath. Ako ho, mga bossing, kung pupunta po ako doon at may sasabihin ako at alam ko yung mga katotohanan at pawang katotohanan lang ang sasabihin ko, wala akong pakialam, mag-o-oath ako dyan. No? Pero sila po, takot, manumpa. Bakit? Baka makalaboso ako Kung kasinungalingan lang din ang gagawin ko. Ito nga po, pinalayas to sa loob ng Congress. Oh. Mainit ulo. Pinalayas Ayaw mong mag-oath? Pwede ba yun? Ano ba yun? Uso sa kanila, mga kababayan? Uso sa kanila yun, mga bossing? Na, haharap ako sa Kongreso, sa Senado, baka po pati sa korte, tumanggi itong mga manumpa kung sakaling umabot dun Di ba? Feeling mga entitled. Ang Vice Presidente, umattend nga, hindi po ako mag-o-oath. Yung mga ganyan pong galawan nila, yung mga ganyan pong mga estilo nila, mga kababayan, lalo po, mga bossing, na tumatatak at tumitindi ang iniisip ng bawat Pilipino na etong mga ito, puro kasinungalingan ang sasabihin, no? Kaya ayaw mag-oath. Biruin mo. Simple lang po, mga bossing. Kung totoo yung sasabihin mo at alam mong hindi ka mapapahamak dun sa sasabihin mo, mag-o-oath ka.
manunumpa ka. Ganong kadali, no? Ganong kadali ho, mga boss. Bye-bye, madam. Ito po ang paliwanag niyan, ha, ba't pinalayas po? O ba't pinalabas, pinauwi, uwi na. O. Ako naniniwala ako dun sa sinabi ni Dan Fernandez, mga kababayan, no? Pagka nagmura dito ang dating Pangulong Duterte, pag nag-PI-PI dito sa Kongreso, pauuwiin ko yun. O, ganyan na nga po ang ginawa nila. O, eto po paliwanag dyan, mga boss. Kung bakit po, Sir, gusto ko lang po ilagay sa tamang perspective yung dahilan kung bakit po pina-excuse po natin yung isang individual na dumalo sa ating O, yun yung pinauwi. Ayaw manumpa. hearing. Baka po kasi magkaroon Sabi ni Cheryl Santa Maria, nangangamoy impeachment. Alam niyo po, ito ang totoo. Ito ang palapit ng palapit po, mga kababayan. Yung tipong gustong marinig ng taong bayan, yung paliwanag ng Vice Presidente, paliwanag ng OBP, tapos ganito ang ginagawa nila. Yan po ang magiging mitya, mga bossing, ng impeachment. No? Pero yung sinasabi nila, na mimol-mawer nila, hindi ko makita kahit saang sulok ng kahit saang sulok ng paliwanag kung paano po magiging epektibo yung sinasabi nilang magkakagulo. Sige, magkakagulo kapag hinuli si Duterte. Diyos ko. Yung simpleng mimol-mawer nyo, hindi kayo makapunta ng misunderstanding why she was excused from our hearing. Number one, she was not invited to attend today's hearing. Bigla. Etong si BP naman kasi, siya yung iniimbitahan. Yung ibang OBP ang iniimbitahan, ayaw magsipunta. Tapos magpapapunta ng lawyer na hindi naman imbitado. Sabi ni Inhinyerong Mechanical na piling engineer. Mark, ang ingay-ingay mo naman. Saan ka? Nasa vlog kita eh. Di wag ka dito. Simple lang yun. Number two, she did not take her oath. So we don't even know the personalities and the circumstances to why she is here. And no. Nakakahiya, yung kampo ng Vice Presidente, mga kababayan. Nakakahiya, no? Sa harap ng mamamayang Pilipino, yung simpleng pag-oath, ayaw. Yung simpleng panunumpa, ayaw. Ipapaliwanag kung saan napunta yung mga pera, ayaw. Sorry. Palapit ang impeachment niyan. Ay, nako. Anyway, paalam po. Hanggang sa muli, mga kababayan. Huwag kayong magpabudol doon sa mga ayaw manumpa, doon sa mga ayaw mag-oath, doon sa hindi naman imbitado. Anyway, maraming salamat at God bless po sa ating lahat.